baby, magkano ba talaga ang pumapasok na pera sa gobyerno araw-araw galing mismo sa bulsa natin? Paano nila yan nakokolekta ng ganong kabilis? Ma'am, ang gobyerno natin ay parang isang dambuhalang vacuum cleaner. Naka-on yan 24/7. Humihigop ng pera mula sa bulsa ni Juan de la Cruz, mula Batanes hanggang Hulo at mula Pilipinas hanggang abroad, walang lusot, walang kawala. Simulan natin sa tanong mo, magkano ang pumapasok sa national budget natin? Umaabot ng halos 5 hanggang 6 na trilyon kada taon. Kung i-divide mo yan sa 365 days, lumalabas na higit kumulang na 10 hanggang 15 billion araw-araw. Ang kailangang kolektahin ng gobyerno para tumakbo ang makinarya nila. 15 billion pesos per day. Ganyang karaming pera ang rumaraga sa papasok sa kaban ng bayan. Saan galing yan? Himayin natin ang menu ng huthutan. Una, ang BIR o Bureau of Internal Revenue at Kaltasweldo. Ito ang frontline. Kung ikaw ay empleyado, bago mo pa mahawakan ang sweldo mo, dumaan na si BIR ang tawag dyan, withholding tax. Wala kang choice. Hindi mo pwedeng sabihin, boss, next month na lang ako magbabayad. Short ako eh. O kaya pwedeng 50% lang muna, hindi pwede automatic kaltas. Kaya ang gobyerno siguradong busog tuwing kinsenas at katapusan. Bago mo ipambili ng gatas ng anak mo, nabawasan na nila tayo, iniiyakan ang payslip sila, nagpapalakpakan sa dami ng kolekta. Pangalawa, ang VAT o Value Added Tax. Yan, ang tax ng mahirap. Ito ang pinakamatindi at pinakatraidor. Kasi kahit walang trabaho, nagbabayad nito. Bumili ka ng sardinas, may VAT. Bumili ka ng noodles, may VAT. Nagpa-load ka, may VAT. Kahit ang pulubi na bumili ng tinapay sa 7-Eleven, nagbayad ng tax. Kaya wag nilang sasabihin na ang mayayaman lang ang bumubuhay sa bayan, kasi hindi. Ang masang Pilipino, bawat kagat ng pagkain, bawat higop ng kape, may porsyento ang gobyerno, ang tawag dyan indirect tax. Hindi mo ramdam na binubunutan ka ng dugo, pero unti-unting nauubos ang lakas mo. Pangatlo, ang train law at excise tax sa langis. Bakit mahal ang gasolina? Bakit mahal ang pamasahe? Dahil sa excise tax. Bawat litro ng diesel at gasolina may patong na buwis na napakataas, at dahil lahat ng produkto ay binibiyahe gamit ang gasolina, kapag tumaas ang tax sa langis, tataas ang presyo ng gulay, bigas at karne. Kaya ang gobyerno, habang tumataas ang presyo ng langis sa mundo, lalo silang kumikita, parang may metro ng taxi ang presyo ng bilihin habang tumatakbo. Lalong lumalaki ang kita ng gobyerno habang tayo umiiyak sa gasolinahan. Pang-apat, ang BOC o Bureau of Custom. At ng mga import, lahat ng mga pumapasok galing ibang bansa, kotse, gadget, sapatos, pati bigas at ulam na ini-import natin. May tariff o buwis sa customs. Bilyon-bilyon ang kita dyan araw-araw. Ito ang gatekeeper ng Pilipinas. Bago makapasok ang Nike at iPhone, nagbayad muna yan sa gobyerno, at ang bayad na yan ipapatong sa presyo na babayaran mo sa mall. Panglima, ang mga